Hello? Don Rafael Ibarra, ikaw ay harap sa publiko upang ipakita ang iyong pagkukulang sa moral at relihiyosong pamayanan. Padre, hindi ko po alam ang pagkukulang na inyong sinasabi. Ako po ay naglilingkod sa bayan, sa abot ng aking makakaya. Ang tunay na serbisyo'y nakikita sa katahimikan ng pagsunod. Ika'y nagkasala sa nasabing disiplina. Narito, sa harap ng simbahan at mata ng pamayanan, ipapakita natin ang aral sa moralidad at disiplina. Ang kaalaman at integridad ay hindi kasalanan. Ang katahimikan at takot ay ang siyang tunay na mali. Ito ang parusa sa lahat ng lumalabag sa utos ang simbahan. Ika'y magiging erehe. Kung parusa ang pagkatuto at pag-isip, Padre, nasaan ang katarungan para sa bayan? Nakikita mo ba? Hindi siya nagkasala. Ngunit takot sa padre, hindi tayo pwedeng magsalita. Sa harap ng simbahan, hindi lamang isang tao ang nilitis. Nilitis ang karapatang mag-isip, nilitis ang tapang na magsalita, at nilitis ang pagnanais ng bayan na maging malaya. Ngunit may isang bagay na hindi kayang ikulong. Ito ay ang katotohanan. Ang kapangyarihan ay madalas nagtatakip ng mali. Ngunit ang kaalaman at kabutihan ay mananatili kahit ipahiya ka sa publiko. Tama siya. Dito makatarungan. Pero ang koral, lahat sila nakatingin. Kahit sa katahimikan, ang katotohanan ay may tinig. Isang pusong matapang ay pwedeng makagising ng nakararami. Hindi ako matatakot sa pag-iisip. Hindi ako mananahimik. Ang takot ay pwedeng manatili sa katawan, ngunit hindi nito makokontrol ang isip. Ang katotohanan at tapang ay mananatili lampas sa mga pader ng lugar na ito. May mga kwentong hindi na kailanman natatapos. Hindi sila nananatili sa pahina ng aklat, kundi nabubuhay sa bawat panahon, sa bawat lipunang patuloy na naghahanap ng katotohanan. Ang sinapit ni Don Rafael Ibarra ay hindi lamang alaala ng nakaraan. Isa itong paalaala na ang kapangyarihan, kapag walang pananagutan, ay kayang baluktutin ng hustisya at
patahimikin ang mga taong inosente. Ang nangyari kay Don Rafael Ibarra ay nagsimula sa mas maagang paghatol. Balikan natin kung saan nagsimula. Maraming taon akong nawala. Ngunit tila walang nagbago sa bayang ito. Nagbago ang mga gusali. Ngunit parang walang pagbabago sa pag-uugali ng mga tao. Siya ay isang taong naglingkod sa bayan na may yaman, dangal, ngunit higit sa lahat may malasakit. Ngunit isang akusasyon at ang isang mabuting tao ay biglang naging kaaway ng lipunan. Ibarra, mag-ingat ka. Nangangamba akong baka matulad ka sa sinapit ng mama. Tinyente, makikiusap ako sa inyo. Isalaysay ninyo ang nangyari sa aking ama. Wala akong gaanong nalalaman tungkol sa kanyang buhay at kamatayan. Sumulat sa akin ang aking ama. 1 taon na ang nakalipas. Nagbilin siyang huwag akong mabahala. Kung sakaling hindi na siya makasulat muli. Sapagkat siya'y lubhang abala sa kanyang mga gawain. Subalit sa likod ng kanyang mga salita, dama ko ang isang uri ng pangungulila. Tila may mga bagay siyang hindi lubos masabi. Mga alaalang nais niyang ipagkatiwala, ngunit pinipiling itikom na lamang. Madalas kong binabalikan ang liham na iyon. Pinagbintangan siyang pumatay, erehe, pilibustero, at marami pang kasalanang hindi niya ginawa. Mga salitang tila mabibigat na batong pinukol sa kanyang dangal. Mga paratang na unti-unting sumira hindi lamang sa kanyang pangalan, kundi pati na rin sa katahimikan ng kanyang pamilya. Pinagbintangan siyang pumatay, tinawag na erehe, filibustero, mga salitang madaling bitawan, ngunit mabigat dalhin, lalo na kung wala kang kasalanan. Sa kasaysayan, noon man o ngayon, may mga taong hinuhusgahan hindi dahil sa ginawa nila, kundi dahil sa kung sino ang kinatatakutan ng kapangyarihan. Ang kinamatay niya ay pamumuo ng dugo sa ulo. Si Don Rafael ay mahina na sa bilangguan. Nang manaig ang katwiran at malapit na siyang lumaya, hindi na kinaya ng kanyang katawan ang bigat ng sakit at dalamhati. Crisostomo. Maraming salamat, Tinyente. Si Kapitan Tiago na lamang ang magsasalaysay ng iba pang nangyari. Ang katotohanan ay kayang ibaon, ngunit hindi kailanman mamamatay. Lumipas ang maraming panahon. Nagbago ang mga gusali. Umunlad ang ekonomiya. Nagkaroon ng makabagong teknolohiya at salita. Ngunit ang tanong ay nananatili. Nagbago na ba talaga ang lipunan? O iba lamang ang anyo ng parehong kwentong sinasalaysay? Ngayon, natapos nating basahin ang Kabanata 54, Katidra. May mga tanong ako sa inyo. May pinagkaiba pa ba ang mga nangyari sa kwento sa mga nangyayari ngayon sa kasalukuyan? Sir, parang wala po. Magkaiba lang ang lugar pero pareho pa rin ang pang-aabuso ng kapangyarihan. Sir, noon po sa simbahan pero ngayon nangyayari na siya sa opisina, eskwelahan o kahit social media pa. Sir,
At tulad po ni Don Rafael, marami pa rin pinapatahimik kahit wala namang kasalanan. Kung ganun, hindi pa tapos ang kwento ng No Limit Tangere. Tayo pa rin ang kasalukuyang kabanata. Sa bawat henerasyon, may Don Rafael na pinatatahimik. May mga taong tinatakot upang huwag magsalita. May mga mamamayang pinipiling manahimik dahil sa pagmamahal. Ngunit sa bawat panahon din, ay may mga kabataang natututong magtanong sapagkat ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagmulat ng isip. Kaya dapat bilang isang magiging guro, dapat nating akayin ng ating mga estudyante na maging gaya ni Don Rafael Ibarra, na isang taong lumaban sa hindi pantay na hustisya at pang-aabuso, at hindi gaya ng kura na umaabuso sa kapangyarihan ng simbahan. At bilang mamamayan, dapat tayong magkaroon ng paninindigan. Hindi tayo dapat tumahimik dahil sa takot o malito ng mga maling impormasyon. Dahil sabi nga ng ating guro sa kwento, na tayo ang kasalukuyang kabanata ng kwento ni Rizal. Ang kasaysayan na hindi lamang dapat alalahanin, dapat itong unawain upang hindi na ito maulit pa muli. May mananatili lampas sa mga pader ng Padre Damaso! Nat! Para natin ko. Parang umuulan. Ano mo, yung scene mo? Ay, yung script, yung... Talagay mo sa credits. Action. Matawa pa rin. Sa pa. Isin ninyo ang tungkol sa aking ama. Wala akong gaanong nalalaman. Nakaganon ka lang ha. Maglalakad ka nga parang... Nangangalit.